Kalingap Rob, may matinding bulong sa EDSI, pambihira. At gaano katotoo si Beyonce gustong kuhanin ng isang malaking management? Wow! Papa Edge, nade-develop na nga ba kay Beyonce? Grabe na ito. At samahan nyo guys, nagbuwa ng video reaction at komentaryo dito sa loob ng Kalingap. At syempre, especially dito sa EDSI. Tara, let's bagets. Nang gabi po sa inyo lahat. Ito na naman po ang paborito nyong reaktor na inyong kinagigiliwan at kinababaliwan na magbibigay sa inyo ng ngiti, saya at good vibes. At kung hanap nyo po guys ng good vibes, hindi po kayo nagkakamali. Ito po ang reactor na para sa inyo guys. Samahan nyo guys, nagmumuha ng reaction at komento dito, especially sa lahat ng EDSI, no? At syempre, shoutout po muna lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap. Of course, number 1, one Kalingap, one family. At syempre guys, shoutout po muna sa lahat ng mga sa lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap, especially mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. Meron sa Japan, sa Brazil, sa Hawaii, sa Russia, sa Ukraine, sa Israel, meron din. At talaga naman ay nakakatuwa talaga yung natin. Very exciting yung i-react natin guys. At syempre shoutout po pala sa lahat ng mga kababayan natin na talaga nakatutok dito sa Kalingap 24 oras. At syempre may mga kaarawan ngayong August 27. Happy birthday po. At tambay na po kayo dito sa aking YouTube channel. Talagang sulit na sulit po ito. No, at ang pag-uusapan po natin ngayon yung Kalingap Rob, ang matinding bulong sa EDSI, pambihira. Ano ba yung bulong ni Kalingap Rob dito sa EDSI? At the same time, ayan, i-react po natin yung live ni Kalingap Rob, no? Nung isang araw. At the same time, balita ko si Papa Edge daw ay nade-develop na nga kay Beyonce. Tignan natin guys kung gaano katotoo, no? I-analyze natin yan. At syempre guys, no? At dito, meron ako nakitang upload kanina, no? I don't know kung gaano katotoo to, pero lumalabas. Meron daw si Beyonce, merong isang malaking management, no? Malaking company ng modeling, no? Malaking company ng modeling ang gustong kumuha kay Beyonce. Grabe naman yung guys Actually napakagandang yan That's a good news, no? At sa good news na marinig na talagang yan guys, that's a positive and then very good news for us, and especially dito sa lahat na magmamahal sa EDSI, especially kay Beyonce. Para sa akin guys, good news yun, pero tingnan natin yan mamaya kung gaano katotoo yan, i-react natin yan guys. Siguro hindi tayo bago tayo mag-start guys, syempre gusto ko munang i-shoutout lahat ng mga nagmamahal dito, syempre sa nag-iisang lumalaki at talaga dumadami at lumalawak na paglingap, syempre sa pangunayan ni Kuya Bal Santos Matubang. At shoutout muna natin si Kuya Bal Santos Matubang. Ang nag-iisang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, lingap sa mahirap, ordinaryong vlogger. At syempre, meron na siyang 3 million subscribers. Meron na din siyang 1 billion views sa YouTube. At syempre, napabilang siya sa top 12 most viewed vlogger in the Philippines. Ang direktor na nagpapaviral sa Kalingap, ang nag-iisang Kalingap Rob. At syempre, ang ina ng Kalingap na dapat respetuhin, suportahan at nag-update sa atin dito sa loob ng Kalingap, ang good advisor, no? Ang ina ni Kalingap Rob, ang nag-iisang co-founder ng Kalingap, Ate Edna Vlogs.
Papadanda di Philip, Brother Paas, Engineer at Syempre guys, shoutout din po sa lahat ng mga Kalinga partners katulad nila Mac at Andoy, Kalingap Bobby, Kuya Brox, Kalingap David, Kalingap Dan, Special Someone, at syempre nag-iisang wife ni Kalingap Rob, si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre always support no kay hubby ni Beyonce. At syempre ang A muna A, ang nag-iisang Kalingap Jomar ni Carla Topolar. And of course, always support kay Kuya David Vlogs. At syempre ang nag-iisang Ruel of Malalag kasama ang kanyang langga na si Rachel Morales. ang pagtulong. At syempre shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reacto o Kasere. Nandiyan si Ma'am Nancy Velasco at syempre si Ate Lopez Roda. At ikaing pinapangarap ang pag-iingat. Shout sa lahat ng mga Kasere. Eto na guys. Na-excite na ako guys, naknang pateng. At syempre guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe at simulan natin to guys, anak ng pateng. Tingnan natin guys, pakinggan muna natin to at nakita ko lang to. Tingnan natin kung gaano to katotoo no. Sa agay dito, Beyonce gustong kuhanin ng isang malaking company ng modeling. Beyonce na pagkamalan pala. Ano yun? Ano kaya yun? So tingnan natin to guys. Pakinggan natin to guys. Naabangan lahat ng mga viewers at supporters maging ng mga bashers ni VNC ay nangyari na mga kalingap. Dito nga po mga kalingap ay nakita po natin ang bagong itsura o ang bagong transformation ni VNC mula sa isang simpleng dalaga mga kalingap kung saan mas marami po talaga ang humanga dito kay VNC. Okay. Ayun nga sa mga viewers at supporters ni VNC ay halos hindi na nga raw nila makilala si VNC sa kanyang transformation dahil lumabas daw lalo ang ganda ng dalaga at ayon nga sa naging poster ni VNC ay nagmukha itong mayaman mga kalingap. Oo nga no. Sa Alam niyo guys, totoo yun no. Sa itsura ni Beyonce dito sa ALM Ball, talagang ano siya guys, kung tutuusin hindi mo siya mapagkakamalang ano eh. Batang mahirap lang eh no. Tingnan niyo naman guys itsura ni Beyonce rito. Yung mata pa lang, ang ganda, no? Yung ilong pa lang, panalo na. O yung bibig, yung lahat maganda. Kaya kahit ako guys, kunwari ako manager ng modeling ako yung isa sa mga manager ng modeling agency. Kukunin ko to. Kaya naku po, maniwala kayo guys. Kasi siya, meron siyang height. Ang advantage ni Beyonce, may height, tapos yung tindig niya maganda. Tapos yung, totoo guys kasi alam nyo guys, sa modeling kasi, tinitignan yung height, minsan yung dibdib mo, titignan yung dibdib. Pasin nyo sa mga modeling, hindi masyado malalaki. Ito guys walang halong mali siya. Pasin nyo sa mga modeling, hindi nila kinukuha yung malalaki. Usually mga tama lang. No? Pero depende yan kunwari kung about sa mga ibang modeling. Pero usually sa mga model, yun yung parang mga perfect body na nakikita At alam yan ng mga sumasali sa mga beauty pageant, no. So kay Beyonce ganun to, guys. Walang halumali siya po, So sa akin ko titingin, guys, talagang pwede siya modeling, no. Kung papayag si Beyonce, syempre. Nasa kanya pa rin yan kung gusto niya maging vlogger or whatever it is. Pero pwede siya. Ako agree ako doon, no? Na pwede siyang maging model, Especially yung kasi maraming klase ng model, may model na pang-commercial. May model na yung rumarampa sa, sa catwalk. So maraming klase kasi ng model, guys, Pero anyway, tuloy natin to, guys. Napakaganda ni Beyonce. Tingnan naman, guys. Napatinga. Diba? Tuloy natin. Tunayan hindi naman maipagkakaila na bagay po talaga kay VNC ang kanyang naging outfit dahil nagkaroon naman talaga ito ng compliment sa attitude at sa kung ano ang ipinapakitang personality ni VNC dito sa social media, especially sa kanyang mga supporters mga kalingap. Ayun nga sa isang komento, nagko-compliment talaga yung attitude niya dun sa damit niya. Kasi minsan, wala din sa damit yan dun sa attitude mo kung paano mo dalhin yung damit. So yung di ba kung si Beyonce, doon tayo kay Beyonce, pag-usapan natin si Beyonce. Si Beyonce kasi kapag nagdala siya ng damit, talagang bagay na bagay. Na magaling siya nagko-compliment yung kanyang damit at sa attitude niya. Kaya nga minsan 'di ba merong tiger look.
Yeah, ganun eh. Pinag-aaralan niya ng mga model, paano tumingin, paano gumanon, yung galaw ng ilong, ay galaw ng leeg, galaw ng balikat. So, may mga ganon. So, dito sa portion na to, kung titignan nyo guys, nagko-complement yung kanyang attitude, no? Attitude tsaka yung damit niya. So, tarang meron siyang taray, ano tawag yan? Taray look eh. Isang kailangan yung guys eh, yung para may taray look ka. Parang ang taray naman, di ba? Pero maganda siya tignan, ano? Yun yung taray na maganda. Meron kasi mga basher mataray pero pangit. Pero si Beyonce, ito yung itsura ng model na, sige, magtaray ka. Ngumiti ka naman. Malungkot ka. Pero maganda pa rin. Ganun si Beyonce. Tuloy natin. Ng isang viewers at tagahanga ni VNC ay mistulang nagmukhang bida si VNC sa isang panteserye na ipinalalabas sa telebisyon na kagaya ng Encantadia kung saan masasabi natin na bagay nga si VNC na pwede siya. Pwede siyang parang si Marian Rivera ng Encantadia. Agree ako doon Pwede siya maging Encantadia. Ang ganda niya, di ba? Parang si Marian Rivera, di ba? Encantadia ba si Marian Rivera? Kasi ako maka-GMA, channel 2 ko eh. Hindi, pinanonood po ako sa lahat ng channel. Joke lang po yun. Kasi Itbulaga, pinapanood ko eh. Pero tingnan nyo guys, totoo naman, pwede siyang gumanap sa Encantadia, di ba? Kahit nga sa mga Hollywood, Hollywood film, di pwede siya eh. Ganda nyo, di ba? Para siyang, pwede nga siyang maging, makipagsabayan sa mga foreigner, Sabi nga nila, foreigner daw eh. Kaya lang, baka maraming magkagusto dito ng mga AFAM. Mahirap na, baka magkagusto mga AFAM dito. Hindi na makabalik ng Pilipinas to. Diba guys, ang ganda ni Beyonce. Tuloy natin. Tuloy natin to. Sa mga ganitong panteserye lalo na at physically fit talaga at maganda ang pangangatawan ni VNC mga kalingap. Totoo yan guys. Ato guys, wala namang halong Alisin nyo lang yung mali siya. Talagang agree ako doon, physically fit, no? Kung titignan nyo yung katawan ni Beyonce, talagang swak na ng pating. Samantala diba? Swak na swak talaga guys. Yung makikita mo lang sa lahat ng magandang katawan niya guys. Pang model talaga. Si Kalingap Rob ay talaga namang humanga rin sa datingan ni VNC bagamat nagkaroon na rin naman ng photoshoot kamakailan ng EDSI ay kakaiba raw ang ipinakitang dedikasyon ni VNC sa larangan ng modelang mga kalingap. Oo nga naman. Actually mga kalingap, kung ating matatandaan ay matagal nang napupusuan si VNC ng management ng ALM para maging parte ng kanilang modeling industry dito sa diet dahil anila ay malaki daw talaga ang potential ni VNC sa ganitong larangan mga kalingap. So ibig sabihin noon pa pala type siyang kunin nung ALM manager. Sa bagay, kahit naman ako, it's worth it na mag-invest kay Beyonce, di ba? Pero syempre, pag nag-modeling si Beyonce, syempre mahirapan na si Papa Eds. Paano magiging sila niyan, di ba? Siguro focus mo siya sa pag-aaral niya, pero siguro pwede siyang lang yung part-time. Hindi full-time kasi pag full-time medyo kakain ng oras yan eh. Baka wala nang serye, mahirap na. Tsaka baka mamaya maraming magkagusto, di ba? At mas mag-isip guys eh. Pasensya na po. Joke ko lang yun Pero syempre maganda mag-focus mo sa pag-aaral niya. Pero siguro kung si Beyonce ay magpo-pursue sa modeling, pwede naman po. Pwede at bagay na bagay sa kanya. At it's worth it na mag-invest kay Beyonce. Pero nasa kanya pa rin naman kung magmo-model siya. Kayo guys, sa tingin nyo, mag-model ba si Beyonce o mag-focus na sa pagbablog? Pero whatever it is, kung saan siya masaya, supportahan natin siya, di ba? Ganun lang yun guys. Pero anyway, tuloy natin to guys. Pakinggan natin. Sa katunayan noong nakaraang fashion show nga po ay isa si VNC sa nabiyayaan ng magandang pagkakataon na maging talent noon ng ALM bagamat wala pa noong experience si VNC sa mundo ng modeling ay naitawid nga ito ni VNC bilang isang first-timer bagay na ikinahanga talaga ng pamunuan ng nasabing industriya ng pagmumodelo. Di ba? Pero mo, first time niya kasi hindi ko na-react yung guys eh. Hindi ko pa na-react, hindi ko pa napapanood yun eh. Kasi as much possible, hindi ko mapanood para pag ni-react ko, mas maganda, di ba? So, hindi ko pa nakikita yung paano siya mag-model, no? Siguro try natin, guys, kapag may time. I-react natin yon. Then, i-compare natin dito sa,
ALM ball. Siguro maghahanap ako ng video, no? Pero maganda mai-compare yun eh. So, ito, kung tutusin guys, magaling talaga si Beyonce, you know. At hindi ko pa napapanood guys yung part 2 abangan nyo yung reaction video natin siguro sa umaga siguro mga alas 10 ng umaga bukas ng August 27, Philippine time, try natin yan. No, at ako agree ako sa sinabi niya, no, talagang may talent, no, may talent talaga si Beyonce sa pagmo-model. Kahit nga ko napanood yung sa yung basketball, 'di ba? Tawag doon guys, muse din siya, 'di ba? Ang galing niya. Ang ganda niya doon, guys, 'di ba? Pag naglakad, 'di ba? Ang ganda ni Beyonce. Tuloy natin. Mumodelo. Pero ang malupit pa niyan mga kalingap, maging si Kalingap Edo ay hindi na rin niya makilala si VNC sa pagkakataong ito dahil na starstruck nga itong si Kalingap Edo sa grabe, naging itsura ni VNC. Grabe. Well, hindi naman talaga nakapagtataka na hindi makilala ni Edo si VNC dahil kakaiba nga ito sa lahat ng naging outfit ni VNC mga kalingap. Actually talagang agaw pansin at siguradong pagkakaguluhan na naman itong si VNC sa entablado dahil sobrang lakas ng Oo. appeal nito sa audience lalo na kung rampahan ang pag-uusapan dahil Oo, pagdating sa rampahan, malakas talaga siya yan. isa talaga ito sa mga gustong gawin at isa rin ito sa fashion ni VNC noon pa. Bagay, ano? Samantala iyan lang po muna ang ating update. Okay, biting ka naman, no? Ba't nag-report pa? Kulang pa. Mo man lang hinabaan yung content mo. Pero salamat ganda ng content mo Nalaman ko dito na naging update tuloy ako na talagang gusto siyang kunin ng na isang malaking company modeling. So nakakatuwa, 'di ba, guys? So natutuwa naman ako sa natin narinig natin. Pero ito guys, mas matutuwa tayo rito. Ang pinakamatinding bulong na narinig ko talaga dito sa live ni Kalinga Prab, matindi to. Kaya yung mga EDSI supporters huwag kayong kukurap guys Ito na, in 3, 2, 1, simulan natin to. Malakas ka, viral ka, is ikaw na lang palagi, Hindi ako ganun, Kahit walang love team po, ay okay lang sa akin. Kahit walang love team, tatanggapin ko po yan. Kasi ako po ay, hindi po ako dyan na porke viral ay kumbaga, may favoritism, parang ganun. Alam niyo guys, hindi ako naniniwala na may favoritism si Kalinga Prab. Siguro yung iba lang kasi masyadong demanding masyadong silosa yung ibang fans o yung mga viewers, sabi natin, yung mga nagpapanggap, yung mga toxic, meron mga ilan yan. Pero at least dito sinasabi ni Kalinga Prab kasi 'di ba last time pumunta sila ng Cebu kasama palagi ang EDSI. Kaya syempre natural, yun ang maraming nagko-content. Yung panahon na nasa Cebu sila, syempre EDSI yung maraming content. Kahit nga ako puro EDSI nire-react natin kasi yun yung maraming content. Kung ano yung merong video si Kalinga Prab, yun ang video natin. So sana alisin nila yung isip na may favoritism, At kung kasi nakikita ng iba kasi pinsan niya daw si Edu, ganito ganyan. So yun lang, mahirap hindi ma-please talaga yung iba. Pero ang tutuusin guys, wala ng favoritism si Kalinga Prab. At dapat, I'm very thankful kasi nagkaroon ng mga ganitong content kay Kalinga Prab. Kumbaga parang pinalawak niya talaga yung mundo ng vlogging, lalo na sa Kalinga. Sabi ako sa inyo guys, talagang malaki ang tulong ni Kalinga Prab sa amin, especially sa mga reactor, sa mga content creator. Kumbaga maraming pwedeng gawing topic dito sa Kalingap. Hindi lang about sa charity, sa iba't ibang bagay, So, ako nagpapasalamat ako kay Kalinga Prab, Sa sana yung iba, wag lang masyadong makasarili, wag masyadong negatibo mag-isip, Dapat nga we always be thankful kay Kalinga Prab na nagkaroon ng mga love team. At syempre, ang focus kasi nito guys, hindi lang naman yung dahil viral, Isipin natin nakakatulong to sa mga viewers, especially mga senior citizen, may mga sakit, na parang di na sila nakakatayo, nakaiga na lang. Ang tangi nilang pinapanood yung mga ganitong love team. So, that's why sana maintindihan natin, dapat we always be thankful kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, kay Ate Edna, di ba? Binigyan nila tayo ng maganda. Iba nga, hindi na sila nanonood ng TV, hindi na sila nag-Netflix Puro Kalingap na lang di ba? Okay, so, dapat be thankful tayo sa bagay na yan. Tuloy natin. Hindi ako ganun, Kahit walang love team po, ay okay lang sa akin. Kahit walang love team,
tatanggapin ko po yan. Kasi ako po ay, hindi po ako dyan na porke viral ay kumbaga, may favoritism, parang ganon. Hindi po mga kalingap. Ginagawa Tsaka hindi ako naniniwala may favoritism siya. Hindi ako naniniwala. ko po yun para sa mga viewers, no? Ginagawa ko yun para sa mga viewers kasi maraming nag-aabang, naghihintay sa kanila. Tsaka Kalinga Prab, marami kang natutulungan ng mga may mga sakit. Akala kasi nila yung mga nanonood puro normal. Actually may mga nanonood may mga sakit, no? 'Di ba? Mga bedridden. Tapos ang tanging kinakasaya nila, ang kailangan kasi nila good vibes, hindi sila pwedeng, alam niyo guys, totoo lang, hindi sila pwedeng malungkot kasi pag malungkot yung pinapanood nila, yung katawan nila ihina. No, kaya napapansin niyo yung reaction video natin, puro puro good vibes. As much possible pinapatawa ko kayo. Pero minsan din naman ako, nagko-content ako ng mga issues. No, pero I try my best na patawanin ko pa rin kayo. Kahit medyo seryoso yung usapan natin. Kasi alam ko sa likod ng camera na to, yung mga nanonood sa akin, syempre accepted na yung mga baliw, saka mga buang katulad ko. Pero yung mga viewers natin, no, isipin natin iba dyan may sakit, may problema, may iba dyan namatayan, yung iba nakakaranas ng depression, no? Pero dahil sa mga ganitong programa ng Kalingap, no, nagiging masaya yung mga viewers, no? Kaya tutuusin, nanonood pa lang kayo, natulungan na kayo ng Kalingap, no? Kasi iba kasi naisip nila ang tulong more on pera, no? Minsan mentally, emotionally, 'di ba, spiritually, kaya as much as possible ako as a reactor, I'm always na nag-a-advise ako sa maliit na paraan na alam ko may matutunan yung mga viewers ko. Ganun ako mag-reaction video, guys. Kasi hindi lang naman ako nag-react for the views. Yes, of course, aaminin ko, gusto ko for the views. Pero as much as possible, kung mag-spend kayo ng time sa akin, ng effort, I make it sure may mapupulot kayo kahit sa maliit na bagay lang. 'Di ba? Pipilitin ko yon. Anyway, tuloy natin. Kaya I'm very thankful na merong Kalingap Prab. Ayan. Pakiclick. Oo nga po, papipindot po ng like mga Kalingap. Salamat po. Ayan. Kasi bago natin tuloy ito, shoutout ko pala si Ma'am Jessica Magdayaw. Sabi niya, shoutout po at kay Rosalie Kiangan at syempre kay Hubita Molina at kay Olimpides Coca. So Mersano, galing ka talaga mag-react. Palagi tayong matatawa sa'yo kahit sa ang sulok, makikita mo best reactor. Nako po. Salamat po sa Diyos. Basta mapasaya ko lang po kayo. Okay na po na ako doon, no? At kay Flor Nirvida, shoutout po at kay Rose Lalikutan. Sir Merzano, may sumabit sa huli love, sabi ni Eds. Magaling ka talaga, Sir Merzano. Ay, salamat po sa Diyos. At syempre kay Adelaida Masangkay. Nakakabaliw ka, Merzano. Grabe tawa ko sa iyo kahit ako lang mag-isa. Grabe kayo. At tuloy na natin to, guys. Ako mga Kalingap talaga. Kaya lang naman talaga tayo may love team. Ayan, mga serye. Syempre, para sa mga viewers, unang-una. Pangalawa, unang-una, para sa kanila. Sa ating beneficiaries. Doon mismo sa mga bida natin, kay Carla, kay Biancy, kay Joy, kay Dara, kay Rose Ann, yun ay para lahat sa kanila po. Pangalawa na lang yung para sa mga viewers. Kasi marami nag-aabang, marami nag-enjoy, marami tayong napapasaya. Pero kung sabihin natin pag walang love team ay malulungkot ako or di ko kayang walang love team sa channel ko, ay nagkakamali po kayo kasi kahit wala pong love team, okay lang po sa akin. Ang iniisip ko lang, yung mga beneficiaries natin. Di ba? Tama yun. Hindi sila matutulungan ng kagaya ng natatanggap nila ngayon. Alam niyo guys, real talk yan Totoo napakapalad ng Kalingap Angels, especially yung mga leading lady dito sa mga love team. Grabe guys. Kung makikita mo yung mga blessing, grabe. Kaya tama yung sinabi ni Kalingap Prab dito Kung tutusin, nakukuha nila guys. Ang tindi, no? Iba nga guys, nasa abroad Ilang years na sa abroad, yung nakuha ng mga Kalingap Angels, hindi nila nakukuha. Alam niyo kung bakit? Sa abroad, magkano lang kinikita nila, minsan pahirapan pa, no?
Pero iba nga dyan, di pa nakapagpatayo ng bahay. So, sobrang dami ng ano eh. Sobrang di nila kayang kumita ng ganun. Pero ang mga Kalingap Angels, yung natatanggap nila, ano, because of this love team, talagang malaking bagay. Kaya yung mga basher, ignore nyo lang yan. No, gamitin nyo na lang for the views. Ako natutuwa ako pag may basher ako eh. Natutuwa kasi ako na pag ano siya, nanonood siya ng video ko. Ang problema lang kung nag-skip ng ads. Kaya ako I'm very thankful sa mga solid viewers natin na hindi nag-skip ng ads. Salamat po sa Diyos malaking support po sa akin yan. No? At syempre kung kaya niyo po magpa-member din po kayo. Ano? Hindi nila mararanasan yung mga travel na yan. Oh, yan. Yung mga motor, yung bahay na malaki. No? Oo, matutulungan natin sila. Pero napaka-minimal na tulong lang. Yung sapat lang, no? Allowance, bigas, no? Yung hanggang lang sa makapagtapos. Yung ano lang, yung saktong-sakto lang. Kaya ano, wag niyong masyadong ipagmalaki ang ano, yung sabi nating love team na sinusuportahan natin. Kasi ako po, di po ako ano diyan. Di ako yung mag-ahabol sa mga love team na yan na porke viral ay anuhin ko na. Alam nyo guys, minsan nakakalungkot lang. May mga ganyang viewers, no? Nalulungkot lang ako sa mga ganong point na parang ang dating, parang si Kalinga Prab nakikinabang sa viral. Parang ganun yung pinapamukha nila kay Kalinga Prab. Tapos may mga nagko-komento na porket yung parang niyayabangan siya. Pero ito guys, ina-analyze ko yung sinasabi ni Kalinga Prab. Parang niyayabangan siya na kung di dahil sa mga ganitong mga viral pinamumukha sa kanya na wala siya, di ba? Kaya sabi nga parang sinasabi din ni Kalinga Prab, kahit namang hindi naman ako hindi naman ako after dyan sa mga viral Siyempre ginagawa ko to sa mga viewers ko Tama naman siya doon, di ba? Malaking bagay nga to ginagawa to sa mga viewers. Tuloy natin. Tapos, yung ano lang, yung saktong-sakto lang. Kaya ano, wag niyong masyadong ipagmalaki ang ano, yung sabi nating love team na sinusuportahan natin. Ayan. So sabi niya rito, wag niyong ipagmalaki yung mga love team na sinusuportahan natin. Di ba parang iba mayabang na. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, sa mga viewers ko, mapa Edsy, mapa Danjoy, Jomcar, no? Whatever it is guys, wag kayo magmamalaki. Always stay humble. Alam niyo guys, hindi natin masabi ang buhay. No? At para sa akin, no, that's not a good comment, no? Para kay Kalinga Prab. Ilbis na magsalita tayo ng ganon, maging maging positibo, no? So, supportahan natin. Kaya kamat iba, natutuwa ko Remember sa Danjoy ako, Edsy ako, Jumper ako, pero I watch everything, no? Na mga love team, dapat ganon yung mindset ng viewers, ano? Especially yung mga solid Kalinga, dapat ganon, no? Kasi ako po, di po ako dyan. Di ako yung mag-ahabol sa mga love team na yan na porke viral ay anuhin ko na parang may special special treatment. Hindi po. Kaya wag po kayong magsabi na paborito kong Edsy kasi puro Edsy na lang. Ayan, dito yung sinasabi nila na paborito ni Kalinga Prab tong Edsy. So may ibig sabihin, may mga nagsiselos. Which is din naman natin hindi naman natin pwedeng sabihin na basher yon. Siyempre, of course, tao din po yun. Nakakaramdam ng inggit, selos. Pero siyempre, sabi ko nga, kung sila ay magiging maunawain, lalawakan nila ang isip nila, hindi sila makakaramdam ng ganon. No? Sana lawakan talaga nila yung kanilang pag-iisip at puso. No? Hindi po. Nagkataon lang na siyempre, nung nag-travel tayo, Edsy yung kasama natin. Tama. Kaya malamang, Edsy po yung mga vlog po natin noon. No? Saka, Edsy yung pinapabahayan natin. So, siyempre, nag-ipon din tayo ng mga tao dyan, ng mga budget para sa pabahay. Kaya sa akin po ay yung serye ay yun nga, is para sa mga viewers. At kung magkatuluyan man or ma-develop sila, ay hindi ko na po yun nasa sa kanila po yun. Ayan kita nyo guys, sabi ni Kalinga, itong pinakamatinding bulong. Nung pinapanood ko to nung kagabi ata yun, nung linggo, tagang nagsisigaw ako. Mukha akong tanga. What the fuck?
Talaga nagwawala ako. Grabe, sabi ko. Kaya sabi ni Kalinga Prab, kung magde-develop sila, wala na akong pakialam doon. Labas na ako doon, puso nila yun Tama si Kalinga Prab doon Kumbaga, syempre kung nagmamahalan na yun, na made-develop, mapipigilan niya ba yun? Hindi naman siya pwedeng maging kontrabida. Ang mga kontrabida lang naman yung mga basher. Ulitin natin to guys. Ang tindi na talaga nito. Po ay yung serye ay yun nga, is para sa mga viewers. At kung magkatuluyan man or ma-develop sila, ay di ko na po yun nasa sa kanila po yun. Diba? Kagaya niyan. Ang ganda ng ngiti ni Kalinga Prab Oh. Si Edo, di ba? Huh? Si Eds, unti-unting na-develop kay Biancy. Ay, grabe coming from Kalinga Prab yan Pasok ko siya ka makalagay. 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 Hindi. Unting-unting na-develop. Huwag niyo sabihin sinungaling yan Kalinga Prab yan Tsaka una-una pinsan niya yan baka mamaya si Papa Edo insan. Ano problema mo, Papa Eds? Gusto sana kitang kausapan. Ano bang problema mo? Baka pwede natin pag-usapan yan. Sabi ni Kalinga Prab. Sabi ni Papa Edo. Alam mo, lintik na pag-ibig to Ang lakas ng tama sa akin ni Beyonce Sabi ni Kalinga Prab. Grabe ka, insan, totoo ba? Totoo, pinsan. Ang lakas ng tama sa akin ni Beyonce, di na ako makatulog sa gabi. Makakatulog lang ako pag nag-send na siya ng voicemail. At habang kumakanta siya, doon ako makakatulog. Ganun ba, insan? Ibig sabihin, insan. Ano na yan? Talagang pag-ibig na yan. Ibig sabihin, unti-unti ka na de-develop, sabi ni Kalinga Prab. Diba? Parang ganun yung usapan, guys. Parang ganun lang. Hindi ko naman sinabing yun na nga yung ganun na yung usapan talaga. Hindi pa ganun. Pero kung iisipin mo, parang ganun. Tuloy natin. Ang gurot. Ramdam nyo naman yun siguro, mga Naman, oo. Ramdam namin, Tagos nga hanggang buto Hanggang buto, Kalinga Prab, ramdam namin ang pag-iibigan ng Edsy. Di pala ako nagkamali. Tama ako. Pero ipanalangin natin na magkatuluyan sila, guys. Hold your emotions, Kahit ako, guys, gustong-gusto ko talaga, tuwa ako. Pero syempre, I'm advising you, all of you, that samahan nyo ako na mag-pray. Ipanalangin natin na maging sila someday, At syempre, nag-aaral pa si Beyonce. Abang-abang tayo, guys. Hanggang lang muna, dikit-dikit ng braso sa kasiko. Hanggang ganun muna tayo. Enjoy muna tayo dito sa mga seri-seri nila. Pero basta alam na natin, may nanalo na. Tuloy natin. Kasi ako makalingap kahit mag-views lang ako ng 100k, 200k, kontento na po ako doon. Oo Kontento naman. po ako doon sa ganung views. Tama. Tawag dyan. Basta, yun nga, yung pagtulong natin is lang din, hindi rin ganun ka laki. Kagaya ng mga natatanggap ng mga love team. Diba? Tama. Siyempre, kung di ba? Tama naman si Kalinga Prab doon. Siyempre, kung for example lang, guys, walang mga love team, walang mga ganyan, hindi malalakas yung mga views. Siyempre, ang maibibigay lang nila, yung mga sakto lang na pantulong. Pero because of this love team, iba kasi nasa isip nila for love team Na parang, kasi love team parang gano'n. Pero hindi nyo naiisip yung mga nailalabas ni Kalinga Prab. Sana makita nyo yun, sa point na yun. So, sa akin talaga, kung wala yung love team din, syempre, hindi sila magkakaroon ng bahay,
no, hindi sila magkakaroon ng mga magagandang opportunity dito sa Kalingap, 'di ba? Tama ba 'yung guys? Ay, nako po. Pero anyway guys, try naman natin itong so ayun ang matinding bulong. Actually yun ang matinding bulong na narinig ko kay Kalinga Prob, no? Talagang lumalabas, talagang si Papa Eds ay unting-unting nade-develop na kay Beyonce, na talaga namang ay sana God willing, pwede talaga siyang kunin ng isang malaking management, malaking company ng modeling, grabe. At dito naman tayo guys, syempre utang ko sa inyo to kasi marami nag-request sa akin to na i-react yung Edsy kilig moment, no, dito kay Kuya Bal. So try natin to panoorin at samahan nyo guys. Tara, let's bagets. Panoorin natin to. Ay, anak ng pating, mas maganda pala to guys. Kasi last time yung pinanood natin live, malabo yung kay Papa Eds. Ito yung maganda. Ito yung malinaw na version. At yung kuha ni Papa Bal, nasa taas. Kitang-kita natin yung top view. Di ba? Malupit to. Top view, tuloy natin. Bye-bye. Iwan niya para sa'yo. Klase po mga Kalingap. Larita Ventre, shout out po. Sobrang Bagay na bagay sila, Nakakatuwa, saya na namin kahit wala pang makikita lang namin. Dahil ito po, abangan nyo, nag-vlog yan si Kuya. Chim Shiachu. Chim Shiachu. Potato kernel. Yan lang. Let's start. Grabe, magkakawid na kayo. Tama yung nag-comment, magkahawig na kayo. Totoo, kasi nagkakaroon na sila ng chemistry, tawag dyan, Kasi lagi sila magkasama. Siyempre, pag pares kayo ng nararamdaman sa isa't isa, nagiging magkamukha kayo. Grabe yun, Tuloy natin. Ito ang panatingin ni, panatingin kay Mirabay na sa babae. Marunong. Si Rabay namimili ng foreigner doon, salawaan to si si Rabay. Last time, dikit ng dikit kay Beyonce. Ngayon, gusto na foreigner. Marunong pumili, foreigner talaga, Ay, shout out po kay Larita Ventre at kay Gloria Oh. Robles. Hello po. Ito yung mga foreigner. Love. Marunong magpili. Ang cute, Tatang ka doon, grabe oh. Gawag. Gawag. Sa lahat ng Tawa siya. nagbigay. Okay. Jakobog na daw. Jakobog na ako. Ang cute nila, Lagi magkamukha na, Ang cute, Perfect couple, Jakobog na ako daw. Ganda ni Beyonce. Sabihin mo kay Beyonce ay Uy, ang ganda ng tingin ni Beyonce. Nahuli ni Kalinga, ni Kuya Bal, Lupit ni Kuya Bal. Tingnan nyo, guys. Ito natin, sabihin mo kay Beyonce Ayan, guys, ang lupit na ito. Nok na pating, Pambira ka, Beyonce. Ang ganda mo rito. Grabe ka, Beyonce. Ang ganda-ganda mo. Ang gigil ka. Grabe yung tingin niya kay Papa Eds dito, guys. Talagang so in love, no? Grabe, titig Grabe, Ang sarap ng tingin ni Beyonce. Tuloy natin ito, guys. Litre. Litre po. Nakakamisang kanta.
Lagyan pa natutulog po. Pero yan dyan. Ah, sabi ni Papa Eds, oh. Narinig ko, sabi niya, lagi naman po kumakanta yan eh. Hanggang sa pagtulog po. Ibig sabihin, nagkakantahan sila nung magkasama sila dun sa sa Cebu, di ba? Naalala niyo ba yun? Nasa isang kwarto sila. Ibig sabihin, nagkakantahan sila dun. Kinakantahan niya si Papa Eds. Pambihira to. Nakakatawa to. Tuloy natin. Yung Amerikano, pipila sila. Hindi ako pinatulog ng sound trip nito. Gusto din kindunot ano? Hindi daw siya pinatulog ni Beyonce. Ang cute nila rito. Milig sa donut ano? Ang kinakanta pala si Lian dito, ni Kalinga Prab. Oh, pakinggan nyo guys, ulitin natin yan. Kumakanta siya na sandali lang. Sandali lang. Milig sa donut. Guys, pasasya na pa ulitin natin ha. Kinakanta siya ni Kalinga Prab, yung dalawa. Milig sa donut. Mga foreigner. Hindi niya kain kanin? Mayroon. Ito na laki. Ay, mama na. Mga naman yun, Hindi, mga thank you with po. bread. Ma'am Yodi, umali. Para rin yung bigas. Masarap pa yan ang takam. Ano pa? Dinurado. Shout out sa iyo, Irene Gomez. Wow daw ay wow. Ito ano? Wow, wow. Wow. Buong araw po yan, pula. Gawa ng sunburn. Buong araw. Simula pa nung Buong araw pula si Beyonce kasi sunburn. Buong araw. yung sa sardines. Sardinas. Grabe yung sardines. Namula si Beyonce, sobra siguro sunburn, no? Normally, ganun pag maputi ka, Yan na. Ay, bata pa ito. Tangkad oh. Bata pa yan. Wow. Ito mga 12 pa lang yan. Ang katalo. But 59 na guys, ay sigurado malakas. Matangkad talaga sila. Sobrang tikid nila rito, guys, oh. Ay, dikit na dikit, Grabe to, Malakas pa yun sa single. Mas maganda yung maganda yung kuha ni Kuya Bal, malinaw. Pwede na yung shout out po. Yes, basta may Ang lalaki nila oh. Lalaki. Si Kuya Bal nakatitig sa sa foreigner, Kuya Bal, mamaya na yan, si Edsy muna tayo. Marley, maganda na study po. Naka-short lang pati sila. Hindi na pantalon. Ganyan ng mga foreigner, Kuya Bal, mga naka-short lang pag nagta-travel. Tandaan na, may mga edad na. Oh. Wala po yan. Yan oh. Tapa yan. Yun na. Pa lang yan. Ano na, uyuba na. Ay, ang cute nila rito, oh. Notice pa lang yan. Ang cute nila, Parang may something na dito sa dalawang to. Grabe to, oh. Naknapating to. No? Grabe talaga. Uyuba na. Notice pa lang yan. Parang may sinasabi dito. Ano sinasabi ni Beyonce? Parang tinatawag niya yung niya. Parang tinatawag niya yung boyfriend niya, Ano naglalambing? Hindi gusto sabihin kay Papa Eds. Ano yun? May gusto siyang ibulong. May binubulong siya, oh. Babasahin mo kung share tapos kumentuhan nyo ganun dyan. Real punta ka dito para lalat mo. Hindi ka dito. Ilan ang viewers? 4,300 na bawal. Reconnect. Tayo, 4,700 na kami. Mapay ka. Buti 5K. Kaya ng 5K. At yan po ha. Alright. Grabe to, Talagang, ay, nako po. Kung kayo maniwala ha, baka mag-live sila daw kasi kung ano-ano. Sila Doc, may madaming po yun kung ano-ano. Doc Rob. Ang sarap po. Kaya po.
Baka magbulong yan. Mabulong talaga yan, sigurado yan. Kaso manood mo na siya ng live. Ganda ni Beyonce guys, oh. Di ba? Harap-harapan niya, no? Oh, di ba? Ang ganda ni Beyonce, oh. Di ba? Oh, anak na pati. Ko para alam niya mahina ang bulong sa dahil. Nag-iiyak si Dr. Love. Gusto niya kasing sumama dito. Nag-iyak pala. Kasi yan. Ayos, eh. Bakit Hindi nag-iiyak? pinasama. Gusto sumama. Hindi pinasama ni Rabin. Hindi tuloy maka BTS si Dr. Love. Napansin ko nga guys, konti yung BTS eh. Ang nakapag BTS na si Kuya Bal eh. Kaya lang, no need na yung bulong. Nag-live na yung dalawa eh. Nagkaaminan na. Doon lang muna siya. Kung sinabi yung sama talaga yun. Muna niya. Ito. Mawawala ang signal. Mawawala. Opo, pasensya na mahina dito sa airport. Red lane. Yan. Siguro mga 7:30 or 8. Nasa Manila na po kami. Mag-aabang na doon sila. Yun. At saka si Aba. Hello, wife. Sabi nila. Ay! Pink side. Grabe. Ay. Grabe. Ang cute nito guys, ulitin natin yan ha. Nakailang tingin siya doon ano. Grabe, magaling editor ni ni Kuya Bala. Oh. Aba. Hello, wife. Sabi nila. Pink side. Grabe, dalawa. Ulitin natin guys. Ah. Grabe ah. Aba. Hello, wife. Sabi nila. Pink side. Grabe, sino bang hindi ma-develop dyan guys? Ganyan makatingin yung babae. Pambihira. Ay, naku po. Ay, ang sarap. Patuloy natin to guys. Narinig ka niya na tayo. Dati ko walang maunang aalit na live. Boracay. Ay, grabe. Narinig niyo yun. Malapit lang yan sa Masbate. Boracay. Rojas City. Tawid Boracay. mo yung October pag February. Tama ko. Mauna sila doon, sila GP. Galing yung sakyan. Ang cute nila guys, so parang tingnan nyo guys nag-uusap oh. Tingnan nyo naman grabe ito na. Oh, di ba? Talagang si Beyonce nakatingin sa bibig ni Papa Edsa. Iba na to guys. Hindi lang sa mata nakatingin, pati na sa bibig. Naknang pati. Galing yung sakyan. Spear health. Aling Fortuner? Oo, hindi. At yung ano mo, ban mo, tsaka yung H100. Grabe ang sweet nila no. Magkatabi lang yan. Pero napaka-sweet. Napaka-sweet ng batang Ere. Ah, ang ganda niya oh. Di ba? Ang ganda ah. 100, siya pick up. Kawawa naman yan. Dalawa sila, palitan. Isang ban lang. Pwede. Kasya naman tayo dun. Oh, yung ban mo lang, pwede yun. Yung ban mo lang, dalhin. Kasi na yun, siksikan. Para may service pag nandoon. Tama. Pagayon mo silang kausapin, si Edo na lang kausapin mo. Oo, mas maganda pa. Mas maganda pa si Edo na lang. Mas marami matutuwa. Good advice yun, Kalinga Prab ah. Gusto ko yun ah. Upload na lang tayo dito sa live. Magbulungan na lang kayo sa live. Oo, bulungan na lang. Shout out guys. Grabe si Tita. Si Tita taga din, sulsul eh. Magbulungan na lang kayo sa live. Talagang si Ate Edna, talagang supportive sa sa EDSA. Tuwan-tuwa si Beyonce. Ang ganda ng advice ni Ate Edna eh.
Grabe ganda po ni Beyonce. Grabe, nakita niyo? Sabi ni Ate Edna, grabe, ang ganda po ni Beyonce. Di ba guys, totoo yan. Ang ganda siya. Nag-times 2 ang live mo nga. Yung nga, na 2,000 lang yung sa akin, naging 5. Salamat po sa Team Kegs. 5,000 na? Malapit na po. 4,900 na. Dumami, no? Dati sabi ni Kalinga, ni Papa Eds, 2,000 lang daw yung viewers niya. Ngayon naging 5,000. Ang lupet, ano? Ibig sabihin, dumadami lalo yung mga Edsy. Lalo na ngayon, guys, talaga napaka-sweet nila, ano? Sabi ko nga kung araw-araw lang nagla-live sila magkasama. Nako, guys, maniwala ko, ang lakas ng live niyan. Super lakas niyan. Grabe, no? Kanina yung tayo. Grabe. Ano na ngayon? 4,800. Okay. Nag-times 2 nga. Nag-reconnect. Salamat po sa Team Kegs, Team Kalingap, KGS, Global Supporters. Tita Ping, shoutout po. Mami Rexy, Sabihin mo. si Global, Carlito, Si Leo. At sa kaka. Nawala yung bodyguard mo. ay sa bodyguard na sa bodyguard na hanggang sa canyoneering talagang sinamahan Leo yung ano daw, yung bodyguard shout out na Shout out pagod yata. Di yata kinaya yung kanyo hearing din. Shout out din kay, kay Ate Beron. Canyoneering. Ang cute nila rito. Ang cute nila rito, yun, oh. Sa Santo Niño. Ang cute nila rito, guys. O, tingnan nyo, guys. Ang tindi ng pating, ano. Hindi ko na ano yun. Ulitin natin. Grabe. Kay Ate Beron. Canyoneering. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Grabe. Isa pa, guys. Grabe, no. Gusto ko to. Ano? Kay Ate Beron. Canyoneering. Ayan, oh. Sobra to. Ang sarap. Ang grabe guys yung tingin ni Beyonce rito. Talagang mapapaano ka rito. Ayan, oh. Ang ganda ni Beyonce. Ano? Ang tindi ng tangos ng ilong. Ang ganda. Tsaka parang gusto mong halikan si Papa Eds. Ang ganda nito, guys. Ay, wag na natin tapusin to. Ang cute, no? Grabe. Sa Santo Niño Review Center. Ha? Sabihin mo. Alright. Pagka maundong mo, Beyonce. Ha? Shout out sa inyong lahat. Grabe, sobrang saya ko na makita ko na sa Hindi, pag binasa mo na yung Saka magkadikit na yung siko nila rito, di na umaalis. Napansin nyo guys, hindi na umaalis eh, nakakatawa eh. sinabi ni Sir Leo din. Masaya na lahat. Ay, wala na. Ayan. Nakita nyo yung yung naghahanap sa inyo doon sa last na pinuntahan Leo natin. din, mag-comment nga kayo ulit. Yung doon sa last na pinuntahan natin. Yung tumawid tayo. Bati ko ni Sir Leo din, napagod. Nakita nyo. Grabe naman yung dalawa guys, yung talaga makikita mo yung siko rito, pambihira guys oh. Grabe oh, talagang dati kamay lang yung nagmamagnet, ngayon pati braso sa kasiko ah. Pambihira ah. Grabe to guys. Sobra to. Yun, yun na sa Kailan guys ulitin natin yung gusto ko talaga ulitin yung to portion na to. Ang ganda na ito, ulitin natin oh. shout out din kay kay Ate Beron. Canyoneering. Ayan oh, ang ganda na ito ano. Kahit paano Grabe ano, talagang may love ka eh. ay maghintay sa Oh, sobra yung guys. Sobrang cute na ito. Ulitin natin. Ayan o. Nasaan si Carla? Sabi ko nandiyan. Oy, parang gusto niyang din si tingnan niyo guys, pinigilan niya eh. Kaya may yung kaliwang kamay ni Beyonce, tignan niyo. Ayan o.
So, sobrang dikit nila. Tapos napansin nyo guys, yung kaliwang kamay niya, parang gusto niya iakbayan si Papa Eds. Nasaan si Carla? Ayan no, gusto niya akbayan eh. Siguro parang na ano siya, naalala niya naka-live. Ayan no, inalis niya eh, di ba? Ewan ko lang guys ha, hinala ko yun, di ko naman sinasabing gano'n nga. Pero parang gano'n yung dating sa akin, parang nag-uinat siya. Siguro gaganon niya si Papa Eds, pero hindi niya na tinuloy. May camera eh. Natuloy natin. Ayaw. Nasaan si Carla? Oh, di ba? Inalis niya lang eh, pero parang pag ganun na eh. Siyempre, close naman sila, walang problema yan eh. Di ba? Pero grabe to ah. Sabi ko, nandyan ka pa sila, sila Beyonce. Diyan o, naglalangoy. Sa huli natin pinuntahan. Umaga. Pagkatapos nung, Ang times 2 ay. pagkatapos dun sa Yan, dikit na yung mukha nila dito guys oh. Sarap pag-untugin eh no? Kung pwede lang guys oh. Parang dikit nga kayong dalawa. Ang cute kasi nila guys eh no? Grabe no? Tuloy natin Sobrang dikit nila no? Kakatawa oh. Sobrang dikit. Ano mo muna na baga tayo? Ayan oo. Merong lalaki doon sa mayan. Tatlo. Ay, grabe. Beyonce, nakailang ganyan ka na kay Papa Eds? Siguro mga 6 na beses na. Ilang beses ang napaka-sweet. Sobrang ganda. Tuloy natin. Yun nga yun, kay Sir Lady. Hindi mabantay. Yung doon sa last na pinuntahan natin na umuna na baga tayo. Di ba pag uwi ninyo, dumaan kami sa hagdan. Tapos Ay, ang cute nila. Ang cute ni Beyonce. Lak na pa. Ang sarap panoorin. Tuloy natin. nandun nakaupo sila doon. Sa iniiwanan ng mga iniwanan natin ng mga damit. Ano yan? Sabi niya, ay si Idol. Si Idol lang. Dali nga. Sabi sa akin, "Kaling- Ay, grabe to. Yung ulo dumidikit na. Ulitin natin guys. Sobra to oh. sayang, di ako nakapag- Ay, grabe na ito. Naknapating guys. Konti na lang to. Tignan nyo naman guys. Ang lapit na oh. Hindi nila napapansin. Naka-live sila. Hindi napapansin ni Beyonce. Naka-live pala sila. Anak na pati. Grabe na ano. Gawin natin. Ay, pulong. Tuwan-tuwa siya. Kasi di mo naman nakarga-karga mo si Rafael. Tapos sabi niya, si Carla po. Siya. Yun ang pulong. Ay, sabi ko wala. Dikit na siya guys. Sobra to. Dikit na talaga. Kaya doon na nila Beyonce ang kasama namin. Yun po ha. Si ano, Jumaro. Si ano, Jums. Papa Hello. Jones. Si Jums oh. Hello, Kuya Balade, the stage Kuya Jens. Jums. naman yan, naman natin na exit na sa everyone. No po. Nagwala na po ang mga viewers. Nagwala na. Eta din. Grabe, kaya yata na 6,000. Ay, grabe, guys. 5-5 na, guys. 5-5 na? Grabe. Oo, kasi baka mag-ano na, Pakulay na po at madilim. Sakto to. Bago maglipad, 6,000. Malipad na kami ay. Oh, shout out sa kaya Adam Lin. Grabe lakas ah. Hello. Sabi ni Kuya, tingnan nyo guys sabi ni Kuya, si Kuya Balbay sabi grabe, ang lakas Kasi dumaas yung viewers kasi tingnan naman paano hindi tataas ang viewers, sobrang dikit na ng dalawa. Tingnan guys tingnan si Kuya Bal, sabi Kuya Bal. Bago maglipad, 6,000. Malipad na kami ay. Oh, shout out sa kaya Adam Lin. Grabe lakas ah. Oh, grabe lakas Gulat si Kuya Bal Hello. Hello.
sa cellphone mo, paano? Wala, alam mo sa tibot. Racing Sun. Wala yung mga para-live natin ay. Wala eh. Nagpalawan kami. Para-live natin. Sumarit. Kaya mga Sponsor. Pero doon lang sila sa ano. Sa apartment lang. Pag matulog mo. wala. Ayaw lang lahat eh. Ayaw lang lahat. Parinig na. Ako ka ba na? Yan, tangkad din yung bata na yun, oh. Bata po yun, oh. Si Kuya Balls pasimple eh. Pero tinusin niya guys, kunwari may tinuturo na na foreigner na matangkad. Pero yung camera niya nakatutok na sa sa EDSI. Hindi alam ni Beyonce, talagang tinututukan na siya ni Papa Bal. Kasi si Beyonce, akala niya yung phone na nasa harapan nila yun ang nakikita. Pero hindi niya alam si Kuya Bal sumisimple. Kita mo yun, ang tangkad sabi ni Kuya Bal. Pero nakatutok sa kanya yung camera. Sa kanilang dalawa, di ba? Grabe si Kuya Bal, matalino, maparaan yan. Ganyan dapat, Kuya Bal. Saludo ko. Very good. Ang ganda tuloy tignan. Dikit na dikit, di ba? Ano yan? Dalawa ba ganyan? Siguro kadad lang ni Jemel yan. May na-work ang isang bata. Siguro mga Foreigner ay. mga 10 pa lang. Tanong mo. How old are you? Kasi mga yun, mga 5 years old. Yan, pwede. Parang magkapatid ano? Kapatid talaga yan. Ano kayo lahat yan? Hindi mo na Amerikano? European yan, European. European yan? Finally, magkasama na kayo. Yan ang Maliit ang mama nila. Baka yung tatay ang malaki. Ito. Bibili ba ganda ito? Okay. Kasi yan, yun. Ayun, oh. Kasi harga doon. Patay doon. Berlin. Sino kasama natin ito? Kaya ito lang upload sobrang kaya. Sandali lang. At pag nagsisip ang tangin mo. Naligaw na yun. Ibig sabihin doon. Ilaw-ilaw pala ang shoes ni baby Grabe ko na yun. Sinulit ko si Colonel. Shout out ko. Si Raboy na pupo. Ay, at least bago tayo sumakay, hindi katulad ng Hindi pa nga na dahil papalitan. Tagal na sila yan. Tagal namin dito sa Cebu. Bibili. Miss ko po kaya. Grabe guys, napaka-sweet ng pati. Ang ganda ni Beyonce sa pawagin ni Papa Eds, Nagkakaroon na sila ng chemistry talaga guys. Sobra, kaagigi. Tsaka hindi sila naghiwalay. Simula kanina, actually nakatingin ako sa kanila. Pati dun sa dun sa Siko. Ultimo, siguro pag nilagyan mo ng ng karayom sa gitna, hindi makakapasok eh. Sobrang close na pating eh. Parang pag pinaghiwalay mo, hindi mo maghihiwalay. Ganun ka higpit nitong Siko tsaka Braso. Patuloy natin, Pero ba't kasi nilagay sa chicken yung Mga alaala. Mga masayang alaala guys. Alaala namin. Ala-ala namin. Ganda nun guys, sasobra yan pagkukuha na dyan nila. Ay, hindi ko na naman nadala yung wipes ni baby. Sabi ko lang ang Ako pa na. Hindi ko na naman nadala yung sombrero. Ay, okay na pag... Ay, umaga pag... Bumalik ka muna. Wala pa na nadala. 5. Cute ni Raboy. Ang cute na ni Raboy, naglalakad na eh. Dati sa Singapore, pumunta sila rito, binibit-bit yan eh. Karga-karga lang. Cute eh. Ay, grabe. Tuloy natin. Ayun na yung guys. Ito yung live ay, sabi ko may kaya. Wala sa ganda ito ka dyan.
Nasa na yung mga tanong, wala na oh. Wala yung mga tanong guys. Tatanong ang mga agad tayo dyan oh. Ang ganda ni Beyonce, ano? Ay, grabe talaga. Ay, tingnan nyo guys, oh. Marimar. Ganda. Palong-palo. Ang bira, ano? Ang ganda, tuloy natin. Kaya nito ba? Ha? Ano pong ibig sabihin nun? Nang ano? Kaya nito. Kaya na po ba? Sobra guys, ano? Lupit, ah. Ganda ni Beyonce, ano? Grabe talaga. Sa Hong Kong, mabalik kami sa Hong Kong, guys. Pupunta sila sa Hong Kong. Ayun, guys. Sa February. Maganda sa Hong Kong nga. Maganda sa Hong Kong talaga. Grabe. Lalo pag February, malamig. Pag February, o nga sila nag-last na pumunta sa February, sa Hong Kong. February, malamig nga. Panahon na yun. Pag February, at ano nyo, maraming pasok. Dapat yung maayos na yung ano natin. Dapat yung ano. Maligid na tao. Maligid na tao. Laki nito, laki tao. Need to set ka. Samantalang matangkad na din. Di ba hindi American yan? Ano dyan? Ay, Papa Eds nga pa, si Papa Eds nasa live ako kanina, no? Pinapanood ko siya. May tanong kasi ako, Papa Eds, bakit yung kanang kamay mo inalis mo nung tumalon kayo sa dagat? Panoorin yung live niya, guys. Naku, sabi niya, hindi niya daw niya mag-gets. Nakalimutan niya siguro wala siyang kamalay-malay. Doon tumalon sila sa dagat, hindi niya napansin na muntika na sila ni Beyonce. Siguro hindi niya alam, kaya hindi niya nag-gets yung tanong ko. Pero tawa ko ng tawa. Papa Eds, siya medyo saglit lang yung live niya. Ano kasi siya parang paos. Sabi ko, mag-take ka ng vitamin V. Vitamin Beyonce. Papa Eds, pagaling ka, Papa Eds. Papanood. US pa rin. Mahilig sila sa donut. Pero kano? Dito. Pero kano ang nagbibili? Dapat may consequence. Final security check. Rabo ni James Matubang. Welcome home. Final security check. Baka sabi mo, ikaw mo di nakita. Wala na siya na yun. Size na. Final security check. Ano na? Last size na. 6,000 na? Grabe. Lakas, 6,000, grabe. Lakas. So anyway guys, pabalik natin sa ito yung portion ng gustong-gusto ko guys. Bago tayo magtapos, ito guys para sa inyo to. At ito yung pinakamagandang moment na nagustuhan ko sa EDC guys. Anyway guys, ito guys, bago tayo matapos, play muna natin itong song na to. Tara. And thank you so much guys sa lahat ng mga nakiisa, sa lahat ng mga nanood ng ating video reaction. Sana nag-enjoy kayo. Ang awitin na ito ay para sa inyo guys. Enjoy the music. Na ikaw at ako'y magkatuluyan. Mundo ko'y parang langit na. Mundo ko'y parang langit na. Kapag ikaw ang laging kasama. Kapag tayo lang dalawa, ang
tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magtumalan, ayoko nang umibig pa, Ayoko nang umibig pa. pang ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos. Sana'y samahan nyo nito guys sa aking next video reaction. Ang paborito nyong reactor, Marzano TV 2.0. And to God be the glory guys. And till next time guys. At sana po yung nag-enjoy kayo. At syempre sana po mag-subscribe na po kayo. And to God be the glory guys. Bye bye bye. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging